Alright, magandang araw, magandang adlaw sa ating tanan, sa ating mga subscriber, sa ating mga taga-suporta sa ating video, mga sumusuporta po lagi sa ating video. Maraming pong salamat sa inyo. Daghang salamat ninyong tanan. Ang gawin ko ng reaction itong nakita ko sa post dito sa Facebook. Ang katatapos lang naman sa di ba? Itong traslasyon sa Nazareno, Jesus Nazareno. At may nakita akong post dito, kung iwan ko kung totoo ba to o siniraan lang ba talaga itong babae na to, itong taga Iglesia ni Cristo na nag-post sa Facebook at mayroon pang kalakip dito na yung pinuno ng Iglesia ni Cristo na ang sabi dito sa Iglesia ni Cristo. Ewan ko kung totoo to ha, pero hindi ako mag-ano dito na totoo ba talaga to, kasi hinanap ko rin tong video na to o ano man, wala akong makita. So pasensya na pero nakita ko lang to, gawan ko lang to ng reaction kasi para sa akin para nagsabong lang itong Katoliko at saka itong Iglesia ni Cristo. So ito yung sabi nitong si Eduardo Manalo. No, ito yon. Kaming mga INC hindi nakikilahok sa traslasyon ng Nazareno ng mga Katoliko. Yan ang sabi nito ha. Makikita nyo dyan, basahin nyo lang din. Hindi rin kami sumasamba sa negrong kahoy. Kung totoo ito, nung sinasabi itong Iglesia ni Cristo, ay nitong pinuno mismo nila, parang sa ano lang tayo dito sa comment ko lang to akin lang ito. Parang pangit ho 'yon kung mayroon tayong sariling relihiyon, mayroon tayong sariling mga patakaran. So wag na nating sisiraan pa natin yung ibang mga relihiyon, di ba? Kasi nga ako bilang hindi rin ako INC, hindi rin ako Katoliko, sa bagay, ang relihiyon namin ay parang Katoliko na rin kasi kami ay IFI o Iglesia Filipina Independiente. Yun talaga yung nagkagisnan na relihiyon. So dito pa lang sa mga sinasabi nito ni Eduardo Manalo ng INC. Ewan ko kung totoo talaga to, kung saan to nakuha nito ni Maria Mirna Albarcin Aquino. So hanapin nyo lang yung niya, itong si Maria Albarcin, Maria Mirna Albarcin Aquino. Hanapin nyo lang ho yung kanyang Facebook na ito nga yung pinost niya. At makikita nyo doon kung saan to siya ngayon pumapanig. Hindi ko lang sabihin kung saan siya papanig kasi makikita nyo yan. Basta i-search nyo lang yan to sa Facebook na yun ang sinasabi niya. Ito yung sinasabi ni Maria Mirna Albarcin Aquino. Una, wala kang karapatan magsalita dahil di mo alam ang pananampalatayang Katoliko dahil INC. Yun ang sabi niya. INC ka. Di mo kailangan magpaliwanag dahil iba kayo, iba kami. Di ka dapat magkumpara. Pangalawa, di kami hindi kami sumasamba sa kahoy. Si Kristo na Diyos ay nagkatawang tao at nakita ng mga tao sa kapanahunan niya na walang masama. Gumawa ng isang bagay na magpaalala kay Kristo na minahal ng sangkatauhan, #walang pakialamanan. Yan ang sabi nitong si Maria Mirna Albarcin Aquino. Bisaya ho yan, taga Cebu. So, kung totoo ho yan na sinabi rin ng INC, so parang sinagot lang din dito ni Maria, parang nakipag-away sa dito sa INC. Para sa akin ako hindi ko dinipindihan hindi ko protektahan ng INC itong palagay ko, hindi naman siguro magawa nila to Malay natin kung yung nag-post niyan na-adapt din niya, nakuha niya, ni-repost niya o kaya ginawa niya reaction na against din sa mga taga-INC. Para sinisiraan ba? So kung totoo man yan, yun nasabi ko nga na kung hindi kayo Katoliko, manahimik na lang. Pero para sa akin,
hindi man tong mga taga INC, hindi ko kinakampihan dito ang INC. Hindi man to sila mahilig maninira sa mga Katoliko. Ang Katoliko, iba ang Katoliko mayroon talaga tong atake talaga kung ano talaga yung kagaya nitong sinabi nito ni Maria Mirna na inatake talaga kaagad-agad itong INC. Unang-una, bago natin sagutin yung mga ganyan na sinasabi ni Eduardo Manalo, ay dapat i-confirm natin kung totoo ba ho ito talaga na o paninira lamang. Kasi kung paninira lamang ho yan, parang maano ko rin na mahirap na makipag-react ako dito. Tapos yun pala gawa-gawa kasi lalo na ngayon sa social media, ang daming paninira na mababasa natin. Vice versa, gobyerno sinisiraan, dating administrasyon sinisiraan, pero tayo na lang mismo ang kusang titingin sa paligid natin kung ano ba talaga ang nangyari sa atin ngayon. Hindi na tayo magbase pa sa iba na paninira yan o kaya ayaw nila sa mga ganon, kasi nga hindi kasi hindi kasi natin to mapatunayan na yung sinabi rin ng taga-INC o Iglesia ni Cristo na totoo ba ho yan. Dapat i-confirm muna natin. Kasi itong babae na to, ang dami niya mga post dyan sa kanyang page na mukhang mayroon din siyang paninira din sa mga sa politiko, mga iba't ibang tao din. So siguro ayaw niya dito sa previous administration kasi makikita niyo yan. Ayaw niya yan kasi sa mga kanyang mga tirada, ayaw niya doon sa kay Pangulong Duterte noong panahon na ni Pangulong Duterte at ngayon kay VP Sara. So hindi natin makabit na rin natin kasi itong Katoliko at saka INC minsan may komparasyon kasi. May nakikita natin na malaking pinagkaiba. Kasi palagay ko, nasabi ko na nga itong INC hindi naman siguro to tumitira talaga na harap-harapan na ganun ang sasabihin. Lalo leader yan. So noong noong nag-rally, di ba, nakikita naman natin kung ano talaga ang kanilang layunin doon. So maano natin na i-confirm lang natin kung totoo ho yan, kung totoo man yan sa sinasabi ng INC, foul din yun. Kung hindi kayo naniniwala sa ganyang poon na ano ba yun, ano ba to, ang pagkasabi niya, negrong kahoy. So, kunting respeto na rin sa mga Katoliko kasi iba ang Katoliko, iba rin nyo sa inyo. Kung anong paniniwala ninyo, para walang gulo, wag na tayo magpakialamanan. Katoliko, wag na kayo pakialaman, kayo din wag kayo makialam sa Katoliko kasi isa lang naman ang layunin natin, di ba? Diyos lang naman papunta, lahat nating dasal para sa taas. Gumagawa kayo ng mga bersikulo, gumagawa kayo ng mga sa Biblia. Sa Biblia pa rin kayo kumukuha ng ihahambing sa iba, isishare nyo sa iba. So doon hindi magkalayo, pare-parehas lang. So paniniwala lang siguro ang nagka-problema. Ito problema kasi yan Pero ang lang natin, wag na natin pakialaman kasi kung ano talaga ang totoong layunin ng bawat isang relihiyon na grupo. Kasi ang pangit naman ganun na mayroon pang negrong kahoy, ang ganun pagkasabi. Nakaka-insulto nga rin naman pag ganun. So sumagot din tong isa parang halo din pang iinsulto. So pag ganito, parang politika rin ng Pilipinas, no? Kasi yung kabilang side, tirahan ng tirahan, sige, banatan ng banatan, kung ano yung lalabas sa bibig, ano yung makikitang mga ebidensya ko, no? Hanggang ngayon, wala namang ebidensyang maipakita, wala namang naikulong pa. Ganun na rin. So, sakyan pa ba natin itong pamumuno ni Bongbong Marcos ngayon na magulo na nga itong administrasyon na to? Sakyan pa sa mga religious group. Dapat kayong mga religious group, kayo ang manguna na kung ayaw nyo talaga itong mga korupsyon ngayon, either iglesia ka man, Katoliko ka man, lumabas kayo, sabihin nyo,
face to face sabihin ninyo na ayaw namin to, Bongbong Marcos yung ginagawa mo. Di yung pahaging-haging kayo. Magrarally nga kayo. Di ba? Kabila, Katoliko, Iglesia ni Cristo, nagrarally. Di ba? So, anuhin nyo na. Talagang tumbokin na kung ano talaga ang ayaw nyo na dito. Kasi kung hindi nyo rin kayo, nagrarally kayo, nagtawag kayo ng mga miyembro ninyo, hindi ko lang dito Katoliko at saka Iglesia, nagtatawag kayo ng mga doon, mga miyembro. Na ganun ang gusto ninyo. Transparency. Sa ngayon, transparency pa ba? O anong kasunod nito? Nagrarally kayo noong nakaraang taon. Bagong pasok ang taon, nagrarally. Bago matapos ang taon noong 2025, rally pa din. Walang katapos ang rally. Ganito na lang ba? Rally ng rally? Tumbokin na natin to. Kagaya nito, nagsasalita ako nito. Ayaw ko talaga itong panggobyerno na to ngayon. Kung gusto ko talagang palitan na to si Bongbong Marcos, palitan na. Kung gusto nyo, mga relihiyon kayo, na palitan tong pamumuno na to, di gumawa kayo ng hakbang kung ano talaga. Kasi ayan na nga, nakikita natin, itong insertion, itong budget ng 2026, problema pa din. Nung nakaraan, lumabas tayo, nag-ngaw-ngaw tayo ng ngaw-ngaw sa social media kasi nga, dahil dito sa budget ng 2025 na hindi makatarungan, ngayon ganun pa din eh. So saan tayo ngayon pupunta? Di ba? Kung ganito malang parinigan tayo, post tayo dito sa mga social media na yan. Relihiyon, batok relihiyon. Ang pangit tingnan. Kahit kabidya, tanaon, Dapat kasi kung puro tayo nasa relihiyon, isahin na lang dapat ang inyong pananaw. Parehas lang naman kayo humahawak ng mga Biblia. Parehas lang naman kayo may mga miyembro. Parehas lang naman kayo. Laging sasabihin, Diyos. Di ba? Kung totoo makidiyos kayo, wag na kayong mag-away. Wag na kayong magpasaringan pa dyan. Kung ano ang darating na gusto natin, isahin nyo na. Sayang lang ang effort ninyo na nag-rally kayo. Kahit pa, araw-arawin nyo yung mag-rally na yan. Si Bongbong Marcos na ayaw nyo sa ginagawa niya kasi hindi transparency. Kung wala kayong ibang aksyon pa dyan na tumbukin talaga ang kanyang pangalan, hindi ito mananahimik ang bansang Pilipinas. Kung para talaga to sa pananahimik ng bansa ng Pilipinas ang gusto ninyo, anong mga relihiyon man sa Pilipinas, nyo na, ilabas nyo na sa inyong mga bibig. Kasi, sabi ko nga may mga miyembro kayo. Mayroon kayong sandamakmak na mga miyembro dyan na, ay nako, hindi lang mga basta-bastang mga tao na miyembro ninyo. May mga politician dyan. Diba? Etong INC, wala bang mga politician dyan na miyembro ng INC? Mayroon, diba? Katoliko, ganun din. So kung isahin nyo na lang. Huwag na kayong dyan na yung pangit ng ganito, nagsasamba kayo sa kahoy ng ano-anong mga sinasabi pa. Maraming ganyan di ba? So, kung talagang tayo tumingin tayo sa bayan natin, iwasan na natin ng ganyan na magsiraan pa tayo dito o anumang niya. Ako sa totoo lang ito diretso na lang ako. Hindi ko nagustuhan itong pamumuno ngayon ni Bongbong Marcos, sa totoo lang Sa totoo lang. Ayaw ko talaga itong nangyari ngayon sa Pilipinas. 2025 budget, grabing kurakot doon, kawat dito, kawat doon, bulsa doon, bulsa dito. Ngayon ganun pa din. Akala ko pa, babaguhin na sa mga politiko na kumandidato noong nakaraang taon, nanalo na sila. Gusto nila baguhin ang politika sa Pilipinas, pero ganun pa din, wala pa rin pagbabago. Nakakadiri na tayo, Pilipinas. Ang hirap mo baguhin Pilipinas.